Posibleng iproklama na ng Commission on Elections ang 12 nanalong senador at ilang party list group sa Sabado. Yan ang ulat ni Luisa Erispe live. Luisa. Maan, isa-isa na ngang napoproklama ang mga kandidatong nanalo sa municipal, city at provincial level. Kaya naman ang inaabangan ngayon matapos na ang ginagawang pagbibilang ng boto ng National Board of Canvassers para sa proklamasyon ng mga mananalong senador at party list. Kung kagabi, isa-isa nang naproklama ang mga nanalo sa municipal level at ngayong araw ay mga gobernador at kongresista naman ang napoproklama. Inaabangan na rin ang proklamasyon para sa mga nanalo sa national positions na senador at party list organizations. Kaya naman tuloy-tuloy na rin ang canvassing ng National Board of Canvassers sa Manila Hotel Tent City. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kung magiging mabilis ang pagtanggap nila ng certificates of canvass mula sa mga probinsya, highly urbanized cities, local absentee voting at overseas absentee voting sa Sabado, posibleng makapagproklama na sila ng mananalo. Pero siyempre kailangan ang COMELEC 100% ang canvas. Wala dapat isa man na COC ang maiiwan sa pag nagka-canvas ang COMELEC. Nasa 175 ang kabuuang bilang ng certificates of canvass na kailangan nilang buksan at bilangin. Ngayong araw, 13 ang nabuksan na ng COMELEC. Ito ay sa local absentee voting, Timor-Leste, Brunei, Cambodia, Japan at iba pang lugar. Tiniyak naman ng poll body bago silang magproklama, 100% na ang na-canvass o nabilang nilang boto. Samantala sa partial and unofficial results naman na lumalabas sa transparency server, nilinaw ng COMELEC na walang nawala na boto ng taong bayan matapos nga mabago at mabawasan ang bilang ng boto sa ilang mga kandidato kaninang alas 2 ng madaling araw. Sa simpleng paliwanag ng COMELEC, dumodoble kasi ang pagtatransmit ng election results ng mga presinto. Nakakasama sa ikalawang beses o ikatlong beses na transmission ang mga nauna nang napadala ng mga presinto. Dahil dito, kinailangan nilang ipaayos at ipalinis sa ibang tumatanggap ng transparency server ang inilalabas nilang tallied partial and unofficial results. Kung sa second 15 minutes, ito yung first 15 minutes, sa second 15 minutes, may panigbago na namang 3 na presinto ang nakatapos, nangangahulugan, padala uli, pero ang matatanggap nitong mga entities na to, PPCRB, NAMFREL, Media, Majority, Minority, magiging 5 na presinto. Kasama yung unang 2 na naipadala na. Kinakailangan nyo yung program na yan. Meron pong kasi mga entities na sumunod na gawa ng program. At meron pong mga entities na hindi nagkaroon ng sinasabing program. Nanindigan din naman ang COMELEC walang dayaan o dagdag bawas na nangyari. Wala pong dagdag bawas, wala pong shading, wala po. It's just a matter of nag-correct sila. Kung sino man yung nag-correct, kinakailangan mag-adjust at mag-correct dahil nga po sa nadoble yung mga boto dahil pinaprocess. Pag po pala pinaprocess, meron sila dyan sa IT. Pag pinaprocess, nagaganon. Kaya kinakailangan meron kang program para lang linisin at hindi madoble. Maan, sa huling talangan ng COMELEC, 13 na yung nabuksan nila. Pero sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin yung canvassing o bilangan ng boto dito ng National Board of Canvassers. Ang target kasi nila na mabuksan at makanvas ngayong araw ay 30 out of 175. Bukas, Maan, ito isa sa pinakamahalaga na sinasabi ng COMELEC, maglalabas na sila ng partial at official na count ng mga boto. Sa ngayon kasi ay hindi nila kakayanin na ngayong gabi ilabas ito. Sabi dyan ni spokesperson Attorney John Rex Laujanco, mano-mano kasi yung pagtatali nila nitong partial and official. Magiging digital lang kasi yung pagbibilang nila para dito sa official count pagtapos na ang lahat ng canvassing. Maan. All right, maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.